Ah, Isang mapagpalang umaga po sa atin lahat, mga kapatid ko sa Panginoon. Ngayong umaga nga po, tayo ay pinagpala ng ating Panginoon na ating mapag-aralan ang kanyang salita sa Ebanghelyo ni Juan. Pero bago po tayo magsimula, ay nais ko muna kayong bigyan ng short introduction sa kung ano nga ba at saan ginanap at ano ang layunin ni Apostol Juan sa pagsulat ng Ebanghelyong ito. At bago natin suriin ang lalim ng kabanata ng chapter 1 ng John, mahalagang maunawaan natin ang kasaysayan, konteksto at layunin ng Gospel of John. Ang aklat na ito ay hindi lamang isang tala, hindi lamang isang simpleng tala ng buhay ni Kristo. Ito ay isang malalim at maingat na isinulat na theological na patatoo tungkol sa kung sino si Jesus na ating Panginoon. At ang Ebanghelyong ito ay isinulat ni John the Apostle o ang minamahal na alagad ni Kristo. Siya ay saksi mismo sa mga pangyayari sa buhay ni Jesus. Kaya ang kanyang isinulat ay hindi haka-haka, kundi isang eyewitness testimony. Ayon sa mga scholars, ang aklat ay isinulat bandang AD 70 to 100, kung saan sa panahong lumalaganap ang mga maling katuruan patungkol kay Kristo. Unti-unting namamatay ang mga apostol at kailangan ng malinaw at matibay na pahayag kung sino talaga si Jesus. Sa panahong ito, mahalaga na linawin ang tunay na pagkakakilanlan ni Kristo laban sa mga maling aral na lumalaganap noong panahon na iyon. Ang konteksto naman ng Gospel of John, o ang Ebanghelyo ni John, sa tatlong unang ebanghelyo na nabanggit, Mateo, Marcos at Lucas, habang ang mga synoptic gospels na nabanggit ay nakatuon sa mga pangyayari sa buhay ni Jesus, kanyang mga himala at parabola, ang ebanghelyo ni Juan naman ay nakatuon kung sino si Jesus sa kanyang kalikasan. Ayon nga kay R.C. Sproul, ang ebanghelyo ni Juan ay malalim na theological mula simula hanggang wakas. Ang teolohiya ay isa pong sistematiko at rasyonal na pag-aaral tungkol sa Diyos ayon sa kanyang kalikasan at sa mga paniniwalang panreliyon. Hindi po ito nagsisimula sa kapanganakan ni Jesus, kundi sa walang hanggan. Nang pasimula ay ang salita. At para kanino po ba ito'y sinulat, ang Gospel ni John? Ang Ebanghelyo ni Juan ay isinulat para sa mga hindi mananampalataya upang sila'y manampalataya. At sa mga mananampalataya at sa simbahan upang tumibay ang kanilang pananampalataya. Sa mga Hudyo at Hentil. At ito po ay sinulat din upang labanan ang mga maling katuruan patungkol kay Kristo at ipakita ang tunay na Kristo. Sa mga panahong yun ay may mga nagtuturo na si Jesus daw ay hindi tunay na Diyos. Si Jesus ay isang nilalang lamang o kaya hindi siya tunay na naging tao o nagkatawang tao. Kaya isinulat ni Juan ang Ebanghelyong ito upang ituwid ang mga maling paniniwala. At ang layunin ng aklat, ang layunin ng Ebanghelyo na ito ay makikita mismo natin sa Gospel of John, chapter 20, verse 31. Akin pong babasahin. Ngunit ang mga ito ay isinulat upang kayo'y sumampalataya na si Jesus ang Kristo, ang anak ng Diyos. At sa pagsampalataya ay magkaroon kayo ng buhay sa kanyang pangalan. Dito nga po ang layunin ng Juan o ng Ebanghelyo ni Juan ay ipakita na si Jesus ay Diyos. Akayin ng mga tao sa tunay na pananampalataya
at ibigay ang buhay na walang hanggan sa mga sumasampalataya kay Kristo. Ang tanong, bakit nga ba napakahalaga ng John 1? Ang 1, Kabanata 1, ang pundasyon ng buong aklat. Dito po lamang malinaw na ipinahayag na si Jesus ay ang walang hanggang salita o yung Logos kung sa Greek translation. Siya ay Diyos mismo. Siya ang lumikha ng lahat. Siya ang liwanag sa kadiliman. Siya ang naging tao. Siya ay nagkatawang tao o yung incarnation. Ayon nga po kay R.C. Sproul, kung hindi natin mauunawaan ang John 1, mahihirapan tayong maunawaan ang buong mensahe ng Ebanghelyo. At kaya habang binubuksan natin ang John 1, hindi lamang tayo nagbabasa ng isang kwento. Tayo ay hinaharap sa isang napakalaking katotohanan. Sino nga ba si Jesus? Siya ba ay Diyos? At kung siya ay Diyos, ano ang kahulugan po nito sa ating mga buhay? Magandang umaga po muli sa inyo mga kapatid. Kung mayroon po kayong mga Biblia, ay pakibuksan nyo po ito sa John, sa aklat ng John, o 1, chapter 1, verses 1 to 18. John chapter 1, simula verse 1 hanggang verse 18. Kung ready na po kayo, ay pakisundan na lamang po ako. Ang salita ng buhay. Sa simula ay ang salita. At ang salita ay kasama ng Diyos. At ang salita ay Diyos. Sa simula ay kasama na siya ng Diyos. Lahat ng mga bagay ay ginawa sa pamamagitan niya. At kung wala siya ay hindi nagawa ang anumang bagay na ginawa. Nasa kanya ang buhay. At ang buhay ay siyang ilaw ng mga tao. Ang ilaw ay lumiliwanag sa kadiliman at ito'y hindi nagapi ng kadiliman. Mayroong isang tao na isinugo mula sa Diyos na ang pangalan ay Juan. Siya ay dumating bilang saksi upang magpatotoo tungkol sa ilaw upang sa pamamagitan niya'y sumampalataya ang lahat. Hindi siya ang ilaw, kundi dumating siya upang magpatotoo tungkol sa ilaw. Siya ang tunay na ilaw na tumatanglaw sa bawat dumarating sa sanlibutan. Siya noon ay nasa sanlibutan at ang sanlibutan ay ginawa sa pamamagitan niya. Gayon may hindi siya nakilala ng sanlibutan. Siya'y naparito sa kanyang sariling tahanan at siya'y hindi tinanggap ng kanyang sariling bayan. Subalit ang lahat ng tumanggap sa kanya na sumasampalataya sa kanyang pangalan ay kanyang pinagkalooban sila ng karapatan maging mga anak ng Diyos, na ipinanganak hindi sa dugo o sa kalooban ng laman o sa kalooban ng tao, kundi ng Diyos. At naging tao ang salita at tumahang kasama namin. At nakita namin ang kanyang kalwalhatian gaya ng tanging anak ng Ama, puspos ng biyaya at katotohanan. Nagpatotoo si Juan tungkol sa kanya at sumigaw, "Siya yaong aking sinasabi, ang dumarating na kasunod ko ay naging una sa akin sapagkat siya'y nauna sa akin. At mula sa kanyang kapuspusan ay tumanggap tayong lahat, biyaya na sinundan pa ng ibang biyaya. Sapagkat ibinigay sa pamamagitan ni Moises ang kautusan. Ang biyaya at ang katotohanan ay dumating sa pamamagitan ni Hesukristo. Walang sino man ang nakakita kailanman sa Diyos. Ang Diyos na tanging anak niya, nasa kandungan ng Ama, ang nagpakilala sa Kanya." Puri ng Panginoon sa pagbasa ng Kanyang salita. Bago nga po tayo patuloy na mag-aral ng Kanyang salita o ng Ebanghelyo ni Juan, tayo po muna ay sumandaling manalangin at lumapit sa ating Panginoon. O aming Amang Banal at aming dakilang Diyos, kayo nga Lord ay aming pinapupurihan
Salamat po, Panginoon, sa pagpapala na kami nga po, Lord, ay binihiyaan nyo na makapag-aral ng inyong salita. Lord, inaamin namin, Lord, na maliban po sa inyong tulong, malibang iliwanag sa amin ng inyong Espiritu ang inyong mga salita, ay tunay na, Lord, hindi namin po ito maunawaan. Kung kaya, Lord, ang aming samot dalangin sa umagang ito, ay kami nga po inyong pagpalain. Gabayan nyo kami, pangunahan nyo kami, at hayaan nyo nga pong mangusap ang inyong Espiritu sa bawat isa na makakarinig ng inyong salita. Dinadakila ka namin, aming Ama, sa pangalan lamang ng inyong bugtong na anak na si Yesu Kristo. Amen. Patuloy po tayo, mga kapatid. At muli sa John chapter 1, makikita natin ang isa sa pinakamalalim na theological na bahagi ng buong ebanghelyo. Sapagkat dito nga po, malinaw na inilalarawan ni Juan kung sino talaga ang Panginoong Jesucristo at kung ano ang kanyang tunay na kalikasan. Kung sino siya sa kanyang pinaka-esensya at kung ang kanyang relasyon sa Diyos Ama. Kailangan natin maging tama ang pagkaunawa natin tungkol kay Kristo. Sapagkat ang kaligtasan ay dumarating sa pamamagitan lamang ng pananampalataya kay Kristo. Iyan ang buong layunin ni Juan sa ebanghelyong ito. Upang tayo ay sumampalataya na si Jesus, ang Kristo, ang anak ng Diyos, at sa pamamagitan ng pananampalataya ay magkaroon kayo ng buhay sa kanyang pangalan. At sinabi nga ni Juan na mayroon at maraming mga antikristo sa mundo. Maraming antikristo gaya ng sinasabi niya sa kanyang sulat. Noon pa man ay mayroon na. At lagi pang magkakaroon. Dahil ito ang paraan ni Satanas upang salakayin si Kristo. Upang sumalungat kay Kristo. Sa katunayan, habang papalapit tayo sa katapusan ng panahon, mas dadami pa ang mga huwad na Kristo. Ang mga pekeng Kristo, ayon sa sinabi ng ating Panginoon. Sa bawat panahon, laganap at mabisa ang mga kasinungalingan tungkol sa Panginoong Hesukristo. Kung ikaw ay naniniwala sa isang huwad na Jesus, ikaw ay mapapahamak. Kung ikaw ay nangangaral ng ibang Kristo, maliban sa tunay na Kristo, ikaw ay mapapahamak. Iyan ang sinasabi sa Galatia 1. Kung ikaw ay nabibigong ibigin ang tunay na Panginoong Hesukristo, ayon sa unang Korinto, verse 16, ikaw ay isinumpa. Kailangan nating umibig at manampalataya sa tunay na Kristo. Hindi sa huwad na Kristo. Hindi sa Kristo na gawa-gawa lamang ng ating imahinasyon. Hindi sa isang sentimental na Jesus. Hindi sa Jesus ng liberalismo. Hindi sa Jesus ng Mormonismo. Hindi sa Jesus ng Islam. Hindi sa Jesus na sariling imbento lamang. Narito tayo upang ipahayag ang ipinahayag ni Juan at ang ipinahayag ng tunay na iglesia sa buong kasaysayan nito. Ang tunay na Kristo na pinahayag sa kasulatan. At walang mas malinaw, mas kumpleto o mas malalim na kapahayagan tungkol sa likas na katangian ng tunay na Kristo kaysa sa ebanghelyo ni Juan. Isinasalaysay ni na Mateo, Marcos at Lucas ang kanyang buhay. Si Juan naman ay nakatuon sa kanyang likas na kalikasan kung sino siya. Kung sino ang ating Panginoon Hesukristo. Ngayon tayo nga po ay magsimula. Akin pong babasahin ng John chapter 1, verse 1 to 2. Dito po muna tayo mag-focus, mga kapatid. Pakisundan niyo po ako kung una at pangalawang verso sa John 1. Sa simula ay ang salita, at ang salita ay kasama ng Diyos, at ang salita ay Diyos. Sa simula ay kasama na siya ng Diyos. Or kung sa English translation naman ay, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. He was in the beginning with God. Bago natin pag-aralan, in the beginning was the Word, and the Word was God, and the Word was God. Ang salitang Word dito, mga kapatid,
ay mula sa salitang Griego na logos. Dahil ang ebanghelyo ni Juan ay isinulat sa wikang Griego. Ginamit niya ang salitang logos upang ilarawan ang Panginoong Jesucristo. Ngayon ang tanong ay, bakit ginamit ni Juan ang salitang logos o word o ang salita upang ilarawan si Jesus? Alam natin na tinutukoy ni Juan sa word ay walang iba kundi ang Panginoong Jesucristo. Ngunit bakit nga ba logos ang ginamit niyang termino? Isa sa mga dapat nating pansinin ay ang kaugnayan nito sa aklat ng Genesis. Kung ating babalikan ang aklat ng Genesis sa chapter 1, verse 1, sinasabi po doon, nang pasimula, nilikha ng Diyos ang langit at lupa. In the beginning, God created the heavens and the earth. Kapansin-pansin na parehong nagsisimula sa salitang in the beginning o sa simula. Kahit sa Greek translation ng Old Testament, ganito rin po ang pagbubukas. In the beginning. Ibig sabihin, sadyang inilagay ni Juan ang kanyang ebanghelyo sa konteksto ng Genesis. Sa Genesis, alam naman po natin ang simula ng kasaysayan ng mundo, kung saan doon din dumating ang kamatayan sa sangkatauhan dahil sa kasalanan ni Adan. Ngunit sa pagdating ng Panginoong Hesus, dumating ang buhay para sa mga tao ng Diyos. Makikita natin ito sa John chapter 1 verse 4 kung saan sinabi niya, nasa Kanya ang buhay, or in Him was life. Ngunit pansinin natin ang mismong punto ni Juan. Hindi niya sinabi na in the beginning the Word was created. Hindi niya sinabi yun. Sa halip sinabi niya, in the beginning was the Word. Napakahalaga po ng pagkakaibang ito. Sa Greek language, ang ginamit na salita ni Juan para sa was ay mula sa pandiwang Amy, na may kahulugang patuloy na pag-iral o ongoing na existence. Sa English translation naman, mahirap po itong pahayag ng eksakto dahil walang direktang katumbas na salita sa English. Ang ibig sabihin po nito ay, nang sinabi ni Juan na in the beginning was the Word, ang ibig niyang sabihin ay ang salita ay umiiral na mula pa sa simula. Sa halip, nandoon na siya bago pa ang simula. Ito po ang kahulugan ng ongoing existence. Ang logos, makinig po kayo mga kapatid, ang logos, ang salita o si Jesucristo ay umiiral na, nag-i-exist na noon pa man. Kaya sinabi ni Juan, the Word was with God, and the Word was God. Ipinapakita lamang ni Juan ng isang malinaw na katotohanan. Ang ating pong Panginoong Hesus ay hindi nilikha. Mula pa sa pasimula, siya ay kasama na ng Diyos. At higit pa roon, siya mismo ay Diyos. Napakahalaga po niyan, mga kapatid. Makikita natin dito na si Jesus ay kaantas ng Diyos Ama sa pagka-Diyos. Yun nga pong acting doctrine of Trinidad. Ang Diyos Ama, ang Diyos Anak, at ang Diyos Banal na Espiritu Santo. Makikita natin dito na si Jesus ay kaantas ng Ama sa pagka-Diyos. Ito rin po makikita natin sa mga sinasabi ni Jesus sa ibang bahagi ng Ebanghelyo ni Juan. Tulad ng, I and the Father are one. He who has seen me has seen the Father. Ang mga salitang ito ay nagpapakita ng malalim na pagkakaisa ng Ama at ng Anak. Ngunit kailangan din natin maging maingat sa mga ibang mga salin ng Biblia. Halimbawa sa New World Translation na ginagamit ng mga Jehovah's Witnesses. Ang nakalagay ay, and the Word was a God. Ibig sabihin, ginawa nilang a God imbes na God.
Ngunit kung babalikan natin ang original na Greek na text, malinaw na sinasabi doon, and the Word was God. Ito ay isang malinaw na pahayag ng pagka-Diyos ng ating Panginoong Yesus na si Jesucristo. Hindi ito itinuturo na may dalawa o tatlong Diyos, kundi ipinapakita nito ang katotohanan na ang Ama at ang Anak ay parehong banal sa kalikasan. At sa mga sumusunod na kabanata, mga kapatid, tulad ng John 14, 15 at 16, makikita rin natin ang presensya ng Espiritu Santo na banal din sa kalikasan. Kaya mahalagang maunawaan natin na nang sinabi ni Juan, in the beginning was the Word, hindi niya sinasabi na si Jesus ay nilikha sa simula. Sa halip, ipinapakita niya na si Jesus ay umiiral, na si Jesus ay umiiral na buhat pa sa pasimula. At siya ay Diyos ayon sa kanyang kalikasan. Ito ang dahilan kung bakit mahalaga po talaga maunawaan ang konteksto ng Ebanghelyo ni Juan. Sapagkat tunay na napakalalim po nito. Kahit ako po ay nag-i-struggle sa pag-aaral po nito. Ilang linggo din po. At napakahalaga po para sa ating mga mananampalataya dahil dito ay pinatutunayan ang tunay na pagka-Diyos ni Jesus na ating Panginoon at tagapagligtas. Hindi itinuturo ng kasulatan na si Jesus ay simpleng tao lamang, tulad ng ilang grupo na sinasabi nila. Sa halip, malinaw na ipinahayag ni Juan na si Jesus ay kasama na ng Diyos, magbuhat pa sa simula, at siya mismo ay Diyos. Kaya nga sinabi ni Apostol Pablo na dapat mag-ingat tayo kung may ibang mga ngaral ng ibang Jesus. May mga tao kasi na ginagamit ang pangalan ni Jesus na parang isang magic formula. Parang genie na tinutupad ang lahat ng gusto nila. Parang sinasabi nila, Lord, give me promotion in Jesus' name. I claim this in Jesus' name. Ngunit hindi yun, mga kapatid, ang Jesus na ipinapakita ng kasulatan. Ang tunay na Jesus na ipinahayag sa Biblia ay ang salita ng Diyos na nagkatawang tao. At ang kanyang mga gawa at salita ay mismong gawa at salita ng Diyos. Sa prologue nga po ng Gospel of John, malinaw na ipinapakita ni Jesus ang Mesiyas na matagal nang hinihintay ng Israel. Ang katuparan ng mga propesiya ng lumang tipan. Siya ang anak ng buhay na Diyos. Siya ang nagpahayag sa atin kung sino ang Ama. Kaya hindi maaaring sabihin ng isang tao na naniniwala ako sa Diyos pero hindi ako naniniwala kay Jesus. Hindi po yun posible. Sapagkat si Jesus ang naghayag sa atin kung sino ang tunay na Diyos. Tulad ng sinabi ni Pablo, si Jesus ay the image of the invisible God. Siya ang walang hanggang salita ng Diyos na kalaunan ay nagkatawang tao. Gaya nga po ng mababasa natin sa John chapter 1 verse 14. At siya rin po ang tinutukoy sa John 3:16 kung saan sinasabi, for God so loved the world that He gave His only begotten Son. Kapag sinabi na whoever believes in Him, hindi lamang ito tumutukoy sa pangalang Jesus. Sapagkat maraming tao ang maaaring may pangalang Jesus. Ang tinutukoy dito ay ang Jesus na pinahayag sa banal na kasulatan. Ang Jesus na ipinakilala ni Juan sa John chapter 1. Siya ang walang hanggang salita ng Diyos na nagkatawang tao at nagpahayag sa atin sa Diyos Ama. Kaya kapag sinabi ng Biblia na whoever believes in Him will have eternal life, ang tinutukoy nito ay ang tunay na anak ng Diyos na ipinahayag sa kasulatan, walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. At kaya nga sinabi ng isang sinaunang teologo, si Athanasius, there never was a time when He was not
Ibig sabihin, walang panahon na hindi umiiral si Kristo. Sapagkat gaya ng sinabi ni Juan, in the beginning was the Word. Kaya pag binabasa natin ang bagong tipan, lalo na ang Gospel of John, kailangan nating unawain ito sa kontekstong ito. Si Jesus ay Diyos. Siya ay umiiral mula pa sa simula. At siya ang ganap na larawan ng hindi nakikitang Diyos. Ngayon mga kapatid, balikan natin ang tanong kanina. Bakit nga ba ginamit ni Juan ng salitang word o logos sa paglalarawan kay Jesus? Bakit hindi na lamang niya ginamit agad ang Son of God? Bakit logos ang pinili niyang termino? Sa totoo lang, maraming mga teorya ang mga scholars tungkol dito. Ngunit kung tutuusin, wala talagang ganap na pagkakasundo ang mga scholars kung bakit eksaktong ginamit ni Juan ng salitang logos upang ilarawan ng Panginoong Hesukristo. May mga scholars na nagsasabing ginamit ni Juan ng salitang logos dahil ito ay tumutukoy sa pagpapahayag o revelation ng Diyos. Sa madaling salita, ang paraan kung paano ipinahahayag ng Diyos ang kanyang kalooban, ang kanyang plano, at ang kanyang kaisipan ay sa pamamagitan lamang ng kanyang salita o ng logos. Ganito rin sa tao. Di po ba? Hindi natin malalaman kung anong nasa isip ng tao hanggat hindi niya sinasabi sa pamamagitan ng kanyang salita. Ang salita ang nagdadala ng mensahe ng isang tao. Ganito rin po ang konsepto pagdating sa Diyos. Ipinahahayag ng Diyos ang kanyang sarili sa pamamagitan ng kanyang salita. At ayon kay Juan, ang salitang iyon ay walang iba kundi muli ang ating Panginoong Hesukristo. Kaya ginamit ni Juan ang salitang logos upang ipakita na sa pamamagitan ni Jesus ay pinahayag ng Diyos ang kanyang sarili sa sangkatauhan. Sa pamamagitan ni Kristo, ang tunay na Diyos ay nakilala. Bagamat maraming pananaw ang mga scholar, karamihan sa kanila ay nagkakasundo sa isang mahalagang punto. Ang Diyos ay nagpapahayag sa kanyang sarili sa pamamagitan ng kanyang salita at ang salitang iyon ay si Hesukristo. May isang paliwanag din si D.A. Carson na nagsasabi na sa lumang tipan, ang salita ng Diyos ay tumutukoy sa makapangyarihang pagpapahayag ng Diyos ng kanyang plano at kalooban. At ano ang plano ng Diyos? Sa simula, nilikha niya ang isang perpektong mundo. Ngunit dahil sa kasalanan ng tao, nasira ang nilikha. Gayunman, mayroon namang plano ang Diyos na pagtubos at kaligtasan. Ang planong iyon ay kalaunan nagkaroon ng katuparan sa katauhan nga po ng ating Panginoong Hesukristo. Sa ibang salita, ang plano ng Diyos ay nagkatawang tao sa pamamagitan ng logos. Napakalalim po mga kapatid. Iyon ang isa sa mga paliwanag kung bakit hindi ginamit ni Juan ang salitang logos. Iyon ang isa sa mga paliwanag kung bakit ginamit ni Juan ang salitang logos. Ngunit muli, ang mahalagang punto ay ito. Ang Diyos ay nagpapahayag ng kanyang sarili sa pamamagitan ng kanyang salita. Tulad ng sinabi ng isang guro, ang mga salita ay mahalaga dahil sila nagdadala ng mensahe. Hindi mo malalaman kung anong nasa isip ng tao hanggat hindi niya ito sinasabi. Ganito rin sa Diyos. Kailangan niyang ipahayag ang kanyang sarili sa pamamagitan ng salita. At ang salitang iyon ay walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo. May isa pang dahilan kung bakit pinili ni Juan ang salitang logos. Noong panahon niya, ang terminong ito ay pamilyar sa parehong mga Hudyo at mga Griego. Sa panahong iyon, ang mundo ay halo ng iba-ibang kultura. Mga Hudyo, Griego, Romano, at iba pang impluensya ng Hellenistic culture. Sa pilosopiyang Griego, madalas gamitin
Pakinggan niyo po, sa pilosopiyang Griego, madalas gamitin ang salitang logos upang ilarawan ang rason, kaayusan, o prinsipyo na nag-aayos ng mundo. Maraming pilosopo noon tulad ni Plato at Socrates ang gumagamit ng konsepto ng logos sa kanilang mga pag-aaral. Kaya may mga nagsasabing ginamit ni Juan ang salitang logos dahil ito ay isang terminong maiintindihan ng kanyang mga mambabasa, kapwa, mga Hudyo at mga Griego. Sa madaling salita, ginagamit ni Juan ang isang kilalang termino sa kanyang panahon upang tunay na ipahayag ang isang napakalalim na katotohanan. Ang tunay na pagpapahayag ng Diyos ay si Hesukristo. Hindi lamang sa Gospel of John ginamit ang konsepto ng word. Marami ring bahagi ng kasulatan kung saan lumilitaw ang ideyang ito. Halimbawa, sinabi ni Ebanghelyo ni Luke, ang bawat lumalapit sa akin at nakikinig sa aking mga salita. Ang ibig sabihin nito, ang mga nakikinig sa mga salita ni Jesus, ang mga taong nakikinig sa kanyang salita, ay parang na taong nagtayo ng bahay sa matibay na pundasyon. Kahit dumating ang bagyo at baha, hindi ito guguho. May isa pang halimbawa kung saan sinabi na marami ang naniwala matapos marinig ang salita. At ang bilang ng mga lalaki ay umabot sa 5,000. Ang salita dito ay tumutukoy sa mensahe tungkol kay Hesukristo. Ganito rin po ang sinabi ni Paul the Apostle tungkol sa the word of the cross. Para sa mga napapahamak, ito ay tila kahangalan. Ngunit para sa mga naligtas, ito ay kapangyarihan ng Diyos. At sinabi rin ni Pablo kay Timothy, do your best to present yourself to God as one approved, rightly handling the word of truth. Ang ibig sabihin nito ay maingat at tamang paghawak sa katotohanan ng salita ng Diyos. May mga grupo na nagsasabing rightly dividing the word at ginagamit nila yon upang hati-hatiin ang mga talata ng Biblia para suportahan ang kanilang sariling interpretasyon. Ngunit ang punto ni Pablo ay hindi paghahati-hati ng teksto, kundi tamang pag-unawa at pagtuturo ng katotohanan. Sa Hebrews 4 sinasabi, the word of God is living and active. Sa Revelation 19, may isang napakalinaw na paglalarawan. Ito na yung pinakamaliwanag talaga, pointing to Jesus as the very Word of God. Sinabi niya, He is clothed in a robe, deep in blood, and the name by which He is called the Word of God, that is, Lord Jesus Christ. Siya ay nakasuot ng damit na tinina sa dugo, at ang pangalan niya ay tinatawag na salita ng Diyos. Ito ay malinaw na tumutukoy muli, walang iba kundi sa ating Panginoong Hesukristo. May isa pang mahalagang punto na ipinapaliwanag ng ilang teologo. Nang sabihin ni Juan na the Word was God, kailangan itong maunawaan sa konteksto ng monotheism ng mga Hudyo. Ang mga Israelita ay tinuruan na iisa lamang ang Diyos. Ito ay mahalaga dahil sa mga bansang nakapaligid sa kanila. Tulad ng Egypt at ibang mga paganong bansa ay sumasamba po sa maraming Diyos. Kaya nang sinabi ni Juan na the Word was God, hindi niya sinasabi na may dalawang Diyos. Sa halip, ipinapakita niya na si Jesus ay hindi lamang tao, kundi siya ay Diyos na kasama ng Diyos magbuhat pa sa simula. Ito po yung misteryo ng Trinidad. Ang Ama, ang Anak at ang Espiritu Santo, iisa ang Diyos sa kalikasan. Ang pangalang Jesus ay mula sa pangalang Yeshua na nangangahulugang Yahweh saves o ang Panginoon ang nagliligtas.
Ang mga katotohanan ito ay maaaring lampas sa ating lubos na pagkaunawa. Ngunit ang layunin nito ay dalhin tayo sa pagsamba at paghanga sa Diyos. Kung si Jesus ay hindi Diyos, wala tayong tagapagligtas. Kung kaya nga napakahalaga nito, mga kapatid. Sapagkat ayon sa kasulatan, ang tanging makapagliligtas sa makasalanang tao ay isang banal at walang kasalanang tagapagligtas. Kaya sinabi ng isang guro na upang mapagkasundo ang makasalanang tao sa banal na Diyos, si Jesus ay kailangang Diyos na nagkatawang tao. Dahil kung hindi, wala po tayong pag-asa. At ito ang malinaw na ipinapakita ng Gospel of John. Sa unang kabanata pa lamang, ipinapakita na ni Juan ang pre-existence ni Kristo, ang kanyang pagiging kasama ng Diyos mula pa sa simula at ang kanyang pagiging tunay na Diyos. Mga kapatid, tayo nga po ay dumako naman sa verse 3 ng 1 John. Sa verse 3, pinapakita naman ni Juan ang ugnayan ng Panginoong Jesus sa mundo at sa lahat ng nilikha. Mapapansin natin na una niyang ipinakita ang relasyon ni Jesus sa Diyos, Ama, na sila ay iisa sa kalikasan ng pagka-Diyos. Hindi ibig sabihin na isang persona lamang sila, kundi sila ay iisa sa banal na kalikasan. Parehong Diyos ang Ama at ang Anak. Ngayon nga po, mga kapatid, ngayon sa verse 3, ipinapakita naman ng relasyon ng logos o ng salita o ng word ang kanyang relasyon pagdating sa creation. At akin nga pong babasahin, pakisundan po ako. Sinasabi nga po roon sa John chapter 1 verse 3, lahat ng mga bagay ay ginawa sa pamamagitan niya. At kung wala siya, ay hindi nagawa ang anumang mga bagay na ginawa. Or sa English translation ay, all things were made through Him. And without Him, without Him was not anything made that was made. Ibig sabihin, mga kapatid, lahat ng bagay ay nilikha sa pamamagitan ng Panginoong Hesukristo. O ng logos, o ng word, o ng salita. Walang anumang nilikha na hindi dumaan sa Kanya. Ano ba ang ibig sabihin po nito? Ang ibig sabihin ay ang Panginoong Hesus ay may gawain sa paggawa, ay may bahagi sa paggawain ng paglikha na isang divine activity na tanging Diyos lamang ang makakapaggawa. Kapag binalikan natin ang Genesis 1, mga kapatid, mababasa natin, in the beginning, God created the heavens and the earth. Ngunit paano nilikha ang lahat? Dito ipinapaliwanag ni Juan ang kanyang ebanghelyo na ang lahat ay nilikha sa pamamagitan ng salita. Sa pamamagitan ng word o ng logos o ng Panginoong Hesukristo. Hindi lamang doon natatapos sa verse 4. Sinabi rin ni Juan na ang salita ay nagbibigay ng buhay. Sinasabi niya sa John chapter 1 verse 4 na sa kanya ang buhay at ang buhay ay siyang ilaw ng mga tao. In Him was life and the life was the light of men. Ibig sabihin, ang buhay ay nasa kay Kristo. Ang buhay na iyon ang siyang nagbibigay liwanag sa sangkatauhan. Mapapansin natin ang daloy ng pagpapakilala ni John sa Panginoong Hesus. Una, sinabi niya na ang salita ay Diyos. Pagkatapos ay sinabi niya na ang salita ay pinagmulan ng buhay. At ang buhay na iyon ang nagiging liwanag ng mga tao.
At pagkatapos sinabi na din sa John chapter 1 verse 5, ang ilaw ay lumiliwanag sa kadiliman at ito'y hindi nagapi ng kadiliman. The light shines in the darkness and the darkness has not overcome it. Makikita rin dito ang papel ni Juan Bautista. Sinabi ni Juan na si Juan Bautista ay hindi ang liwanag, kundi siya ang magpapatotoo tungkol sa liwanag. Para siyang isang saksi sa hukuman, isang testigo na nagpapatotoo tungkol sa tunay na liwanag, na walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Muli ipinakita nito ang katotohanan na ang tunay na buhay at liwanag ay na kay Kristo lamang. Kaya nga sinabi ng Panginoong Hesus sa ibang mga ebanghelyo, I am the light of the world. Ang liwanag ay dumating sa mundo at sinabi ni Juan na ang liwanag ay nagliliwanag sa kadiliman. Ngunit hindi ito nagapi ng kadiliman. At kung titignan natin ng verse 9, sinabi ni Juan na si Jesus ang tunay na liwanag na nagbibigay liwanag sa bawat tao. Ipinakikilala niya rito ang pagdating ng Panginoong Hesukristo sa mundo. Ang tunay na liwanag ay darating sa mundo upang magbigay liwanag sa mga tao. Ito lang po ang masaklap. Gayunman, kahit dumating ang liwanag, mayroong patuloy na pakikibaka sa pagitan ng liwanag at kadiliman. Hanggang ngayon, habang hindi pa bumabalik ang Panginoong Hesus, nararanasan pa rin natin ang pakikibakang ito sa ating buhay, mga kapatid. Sa ating buhay ng pakikibaka bilang mga Kristiyano. Sapagkat habang tayo ay nasa laman pa, nakikipaglaban tayo sa kasalanan. May mga pagkakataong nagtatagumpay tayo dito at may mga pagkakataong nadadapa tayo. Ngunit, salamat sa Diyos sapagkat ang kanyang mga habag ay bago tuwing umaga. Sa Ebanghelyo makikita natin na sinusubukan ng kadiliman na talunin ng sa Ebanghelyo makikita natin na sinusubukan ng kadiliman na talunin ang liwanag, lalo na sa kamatayan ng Panginoong Hesukristo sa krus. Ngunit alam natin na hindi nagtagumpay ang kadiliman, sapagkat si Kristo ay nabuhay muli sa kanyang kamatayan at muling pagkabuhay, nagtagumpay ang liwanag laban sa kadiliman. Ang liwanag ay dumating sa isang mundo na puno ng kadiliman dahil sa pagbagsak ng tao sa kasalanan. Ang kasalanan ang nagdala ng kadiliman sa mundo. Kaya kinakailangan ng liwanag. Kaya dumating ang Panginoong Hesukristo. Ngunit kahit dumating siya sa mundo, sinabi ni Juan sa chapter 1 verse 11 po, siya'y naparito sa kanyang sariling tahanan at siya'y hindi tinanggap ng kanyang sariling bayan. He came to his own, and his own people did not receive him. Ang tinutukoy po dito ay ang mga Hudyo. Dumating siya sa kanyang sariling bayan, ngunit hindi siya tinanggap ng marami sa kanila. Dito lumalabas po ang isang mahalagang tanong. Pakinggan niyo po mga kapatid. Dito lumalabas ang isang mahalagang tanong. Kung ang liwanag, ang nagbibigay liwanag sa lahat, bakit hindi lahat ay naniniwala? Kung ang tunay na liwanag ay nagbibigay liwanag sa bawat tao, bakit may tumatanggi pa rin? Makikita natin ang sagot sa John 3 verse 19 na nagsasabing, mas minamahal ng mga tao ang kadiliman kaysa sa liwanag dahil ang kanilang magagawa ay masama.
Ang liwanag ay parang isang ilaw sa madilim na silid. Kapag binuksan mo ang ilaw, lahat ay naliliwanagan. Na ipapakita nito kung ano ang mga nasa paligid. At sa parehong paraan, ang liwanag ni Kristo ay naglalantad ng kasalanan ng tao. Ipinapakita nito kung sino talaga tayo. Na tayo ay makasalanan at nagrebelde laban sa Diyos. Kaya may mga tumatanggi sa liwanag sapagkat mas gusto nila ang gawain nila sa kadiliman. Ngunit may iba namang tumatanggap ng liwanag. Hindi dahil sa kanilang sariling kakayahan, kundi dahil gumawa ang Diyos sa kanilang puso. Ito nga po, pinapaliwanag ni John sa verse 12-13. Subalit ang lahat ng tumatanggap sa Kanya ay sumalit ang lahat ng tumanggap sa Kanya na sumasampalataya sa Kanyang pangalan ay Kanyang pinagkalooban sila ng karapatan na maging mga anak ng Diyos. Na ipinanganak, pakinggan niyo po, na ipinanganak hindi sa dugo o sa kalooban ng laman o sa kalooban ng tao, kundi ayon sa kalooban ng Diyos. But to all who receive Him, who believe in His name, He gave the right to become children of God. Ang mga tumanggap kay Kristo ay binigyan ng karapatang maging mga anak ng Diyos, mga kapatid. Ngunit nilinaw ng verse 13 na ang pagiging anak ng Diyos ay hindi po dahil sa dugo, hindi dahil sa kagustuhan ng laman, at hindi din dahil sa kagustuhan ng tao. Ito po ay dahil lamang sa gawa at kalooban ng Diyos. Kaya kung tayo ay tumanggap sa liwanag, kung tayo ay nananampalataya kay Kristo, hindi iyon dahil sa ating sariling talino o kakayahan. Ang Diyos ang nagbukas ng ating mga mata upang makita ang katotohanan. Ito nga po, ito ang sinasabi ni Juan, isang matinding pahayag, ngunit ipinapaliwanag pa niya ito ng mas malinaw sa mga susunod na kabanata tulad ng John 6, John 8, at John 10. Ang punto po ay ito. Ang pagiging anak ng Diyos ay isang himalang gawa ng Diyos sa puso ng tao. Siya ang nagbibigay ng bagong puso. Isang pusong laman kapalit ng pusong bato. Totoo, mga kapatid, na kahit ngayon ay nakikipaglaban pa rin tayo sa kasalanan. Ngunit salamat sa Diyos sapagkat ang kanyang mga habag ay bago tuwing umaga. Tulad ng naunawaan ng salmista o sa Psalms, ang habag ng Diyos ay patuloy na sumusunod sa kanyang mga anak sa lahat ng araw ng kanilang buhay. Lahat ng ito ay para sa nakakita. Ulitin ko, lahat ng ito ay para sa mga nakakita sa tunay na liwanag na walang iba kundi ang Panginoong Hesukristo. At nangyari ito dahil binuksan ng Diyos ang mga mata ayon sa kanyang kalooban. Kaya tunay na masasabi natin, what a privilege, what amazing grace. Talagang kahanga-hangang biyaya ng Diyos, mga kapatid. Lampas sa kayang maunawaan ng isip nating mga tao. Kaya nga may mga awit na nagtatanong, Lord, why me? What good have I done? At ito ang totoo. Wala tayong nagawang kabutihan na karapat-dapat sa kaligtasan. Alam niyo mga kapatid, ayun ang araw-araw ko na lagi kong tinatanong sa aking sarili.
Hindi ko kayang sagutin. Lagi namin na pag-uusapan ni Pastor Alfred na talagang napakabuti ng Diyos. Ibinigay niya ang kanyang kaawaan. Binuksan niya ang ating mga puso't isipan sa kanyang liwanag at katotohanan. At yun nga, kaya nga may mga awit na nagtatanong, Lord, why me? What good have I done? At ang totoo, wala tayong nagawang kabutihan. Nakarapat-dapat sa kaligtasan. Kung may isang bagay na karapat-dapat nating matanggap, iyon ay ang puot ng banal na Diyos. Sapagkat nagkasala tayo at nilabag natin ang kanyang kautusan. Ngunit, dahil sa kanyang pag-ibig at habag, tayo ay kanyang pinatawad at patuloy na binabago. Bagamat nagkakasala pa rin tayo araw-araw, na patuloy niya tayong hinuhubog hanggang sa tuluyang maging katulad ni Kristo, na mangyayari ng ganap kapag bumalik ang ating Panginoong Jesucristo. Ito ang pangunahing punto ni Juan sa unang chapter, sa chapter 1 ng John. Ipinakita niya ang divinity o ang pagiging tunay ng Panginoong, tunay na Diyos ng ating Panginoong Jesus, na sa pamamagitan niya nilikha ang lahat ng bagay. Nasa Kanya ang buhay at nasa Kanya ang tunay na liwanag. Ang liwanag ay ipinakita sa lahat. Ngunit hindi lahat ay naniwala. Kahit ang sarili ng bayan ay tumanggi sa Kanya. Ngunit ang mga tumanggap sa Kanya ay binigyan ng karapatang maging mga anak ng Diyos. Hindi dahil sa sarili nilang kalooban, hindi dahil sa talino, kundi dahil sa kalooban lamang ng Diyos. Hanggang dito na lamang muna tayo mga kapatid. Purihin ang ating Diyos at ating Panginoon. Ngayon, sumandali po tayong huminto at pag-isipan po natin ito. At kapag talagang iniisip mo ito ng mabuti, napakalaking kaaliwan at pag-asa ang dala-dala ng mga katotohanan ito. Ganito ang itinuturo po sa atin ng banal na Espiritu. Ang ating tagapagligtas ay kailanman hindi matatalo. Ang tunay na liwanag ay hindi kailanman matatalo ng kadiliman. Isipin mo ito. Kung si Jesus ay namuhay ng perpektong buhay para sa iyo, kung siya ay namatay sa krus bilang kapalit mo, siya ay muling nabuhay mula sa kamatayan para sa iyo, at kung ibinigay niya ang kanyang espiritu sa iyo upang gumawa ng pananampalataya sa iyong puso, ibig sabihin nito, may isang napakalaking katiyakan. Walang anumang kadiliman at walang sino man ang makapagpipigil sa iyo na makarating sa ganap na kaluwalhatian kasama ng Diyos. Oo, totoo rin na sa buhay natin ngayon, maraming paraan kung paano tayong sinusubukan talunin ng kadiliman. Minsan, tinutukso tayo ng kasalanan. Minsan, inaakit tayo ng mundo. At kung minsan, kahit alam nating mali, parang lumalapit pa tayo o nakikipaglaro sa kadiliman. Pero kahit ganoon, malinaw ang pangako ng salita ng Diyos sa kanyang mga anak. Hindi mananalo ang kadiliman. Kaya nga mga minamahal, paniwalaan ninyo ang pangakong iyon. Huwag niyong isipin na wala ng pag-asa dahil sa inyong mga kasalanan o sa mga pakikipaglaban ninyo sa buhay. Huwag kayong sumuko
Sa halip, ipaalala ninyo sa inyong sarili ang sinasabi ng kasulatan. Ang ilaw ay lumiliwanag sa kadiliman, at hindi ito dinaig ng kadiliman. Iyan ang inyong tagapagligtas. Makapangyarihan siya. Nagtagumpay siya. At kapag sumampalataya kayo sa Kanya, siya ay nasa inyong panig. Ang ginawa niya noon, ang kanyang tagumpay laban sa kasalanan, ang kanyang tagumpay sa kamatayan at sa kadiliman, ipagpapatuloy na iyon sa inyong buhay. Kaya huwag mawala ng pag-asa. Magpatuloy kayo magtiwala sa Kanya. Walang iba kundi ang salita, ang buhay, at ang tunay na liwanag na ating Panginoong Hesukristo. Tayo po ay manalangin. O anak ng Diyos, si Hesukristo na aming tagapagligtas, Panginoon, Ikaw ang salita, ang Logos. Pinupuri ka namin sa pagpapahayag sa amin ng Ama. Pinupuri ka namin dahil hindi ka nilikha o ginawa. Ikaw na siyang umiiral magpakailanman, Panginoon. Dinadakila namin bilang isa na may pakikisama sa Ama at sa Espiritu. Itinataas namin ang iyong pangalan bilang aming Diyos. Karapat dapat sa lahat ng aming pagsamba at papuri. Panginoong Hesus, makapangyarihang Diyos, Ikaw ay napakadakila. Sinasabi sa amin ng iyong salita na Ikaw ay kapangyarihan sa paglikha ng lahat ng bagay. Tumingin kami sa aming paligid at nakikita namin ang isang mundong nakamamanghang kagandahan at disenyo. Lahat ng ito ay iyong ginawa, Panginoon, at pinupuri ka namin para dito. At naparito ka upang magdala ng buhay at liwanag sa amin. Naparito ka upang ilabas kami sa kadiliman at tungo sa iyo kamangamanghang liwanag. Salamat, Panginoon, aming tagapagligtas. Ang iyong liwanag ay sumikat sa aming kadiliman. Dalangin namin at tulungan mo kaming pasilawin din iyon, iyong liwanag sa kadiliman ng iba. Lahat kami ay may mga kilala na nawawalang tao. Ang ilan sa amin ay nawalan ng mga miyembro o ng pamilya. Mga kapatid na lalaki o babae, mga anak na lalaki o babae na nasa espiritual na kadiliman. Sila ay nasa malawak na daan patungo sa kapahamakan. Nakakabagabag po iyon sa amin, Panginoon. Tulungan mo po kami maging instrumento mo gamit ang iyong espiritu at sa pamamagitan ng iyong salita upang madala sila sa liwanag ng iyong kaligtasan. Tulungan mo kami magkaroon ng iyong habag at pagmamahal, gayon din ng iyong tapang at katapangan na magsalita. Hayaan mong kumilos ang iyong banal na espiritu sa kanilang mga puso upang makita nila ang kasalanan at ang kanilang pangangailangan para sa iyo, O Diyos. Panginoon, dalangin namin na kapag kami ay pinanghihinaan ng loob o natutuksong sumuko, ipaalala nito sa amin na hindi ka kailanman nadaig ng kadiliman. Sa halip, nalampasan mo ang kadiliman at ginawa mo ito dahil sa pagmamahal mo para sa amin. Tulungan mo kami gamit ang iyong espiritu na laging umasa sa iyo at magtiwala sa iyo bilang aming Panginoon at makapangyarihan tagapagligtas. Ito po ang aming samo at dalangin sa inyo, Panginoon, sa ngalan ni Jesus. Amen.